So now, nandito tayo sa Registance Square. So ayan, magpamaya papaliwanag ng aming tour guide kung ano yung ibig sabihin nitong place na to. So binigyan niya kami ng time para mag picture kasi dito may nakalagay na Samarkand World Culture Tourism Capital at mga pan TikTok. So ayan. There now you can see the exposition. So the whole construction was led by Iranian architecture Muhammad Ibn Maymar. Ulugh was very humble person. He wanted the madrasa to be called to the honor of that architect. But people saw that it was his leadership, so people began to call this madrasa Mirza Ulugh Beg madrasa. But what happened next? Then you can see it took him 3 years just to build such kind of magnificent. Alam niyo ba na ang Samarkand ay isa sa pinakalumang lungsod at mahalagang bahagi ng Silk Road? Ito ang sinaunang ruta ng kalakalan sa China, Persia, India at Europe. Ang Registance Square ay sentro ng edukasyon, kultura at kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Ito ay isang plaza na may 3 madrasa, which is paaralan ng mga Islam, ang Ulugh Beg Madrasa, Sherdor Madrasa, at Tilia Kori Madrasa. Dito sa Registance Square, ginaganap ang proklamasyon ng hari para sa public. At dito rin sila nagdiriwang ng kanilang pista. Dito rin ginaganap ang mga pulong ng mga ngalakal mula sa iba't ibang mundo at ginagawa din itong pampublikong parusa nung panahon ng Timurid Empire. Itong Registance Square ay kasama siya sa UNESCO World Heritage Site. Ang Ulugh Beg Madrasa ay itinayo noong 1417 to 1420 ni Ulugh Beg na isang astronomer at scholar. Nagturo din siya dito at isa itong unang university sa Central Asia. Dinala niya dito ang mga pinakamahusay na scholar noong panahon niya para magturo din dito. Where have they done it? I don't know. And they wear casual clothes. So, sabi nung aming tour guide, ito daw yung mga teachers dati, ganyan yung kanilang mga suot. Ay, ayan. Tingnan nyo tong nasa gitna, oh. Pag tinignan nyo, para nakatingin sa inyo, guys. Ayan, oh. Para silang mga totoo nakatitig sa'yo. Ayan, oh. Ito, para sa naluha. Ayan. Yan yung mga teachers nung unang panahon dito sa may, madrasa. Ito yung mga title. Yan nakalagay. The teacher of Mirza Ulugh Beg, Madrasa Kolakard, yung right, with Alisher Naboy in the middle, and his friend Mabolo Muhammad Olin. Teacher pala to ni Mirza Ulugh Beg. So ngayon, akyat tayo sa taas ng madrasa. Sakyat tayo sa taas. Kasi pag may kasama kang tour guide, advantage niyo yun. Dahil magpapaalam. So, ayan. Dito tayo sa taas. Alam niyo ba, sa isang room na mga estudyante, ang laman daw niyan ay mga 4 to 5 na students per room. Ito yung mga pinto. Pero ngayon, ang mga laman na lang, mga shops na lang ang mga laman eh. So, ito yung sa taas. Makikita nyo, oh. Ang ganda-ganda doon sa taas. Ayan. Pag kasi may kasama kang tour guide, mas yun, advantage pag may kasama kayong tour guide. So, ayan. Dito sa Registance Square, masyadong yung history. Maganda siya. Marami kayong malalaman basta kumuha lang kayo ng tour guide. Ito
Ito namang madrasa na to guys ay Antilia Cori Madrasa. So itinayo to ng 1660. Kung mapapansin nyo, yung kanya mga design ay more on ginto siya. At ito ay hindi lang madrasa guys, kundi isa rin siyang mosque. Made of silk, that is blue. That is tillakori in the middle, blue. Yes, the pattern is tillakori. Yes, you can see she's doing. To finish such kind of carpet, it takes minimum a year and 6 months. Yes, because it's very difficult. Yes, that's why. So, tapos na kami sa Registance Square. Susunod naman ay kakain na kami ng aming lunch. Kasi, anong oras na ba? Alauna na. Mag-alauna na. So, kakain na kami ng lunch. So, bye-bye, Registance Square! So guys, dito kami nag-lunch sa Samarkand restaurant. So kung pupunta kayo dito sa Samarkand, dalawin nyo rin itong restaurant na to kasi napakaganda talaga ng loob. Fine dining restaurant siya. Tapos ang mura pa rin ng mga pagkain na ang binayaran lang namin dito is 700,000 som, which is around 198 dirhams. For 5 person na yon guys. So, tapos na kami mag-lunch. Pagkatapos namin mag-lunch ay punta naman kami dito sa may bazaar. Tapos ayun, nakikita nyo ba yun? Ito, yan. Nakikita nyo ba yun? Kasi Bibi Kanim Mosque daw yan. Sabi ng aming tour guide. Ano siya, pangalawang asawa ni Amir Timur. Ay, kala. Tapos para siyang Taj Mahal, dinededicate sa kanya na Amir Timur to. Itong parang maliit na mosque na to or palace. Cold, okay? It's cold. Okay. Okay. 4 loaves of bread. Oh? The bigger the bread, the more respect you will show to your host. Your host, yeah. In Tashkent, you cannot find Hi. Para siyang kalamay hati. Anong pangalan to? You can taste now. It is very nutritious and rich in vitamins, especially when in spring you are lack of vitamins. Taste. It's very sweet. Ano? Parang kalamay hati nga. Parang kalamay. It's very healthy. What is the name again? What is the name again of this? Sumalak. Sumalak. See Malak, 7 angels. So it comes with this one, right? Yes. Only water, flour. Water, Kanchi flour, and Kota. this one. 10,000 sums. Oh, 10,000. This one, how much? You want? So guys, nandito na kami sa may market, sa may bazaar. So yan, kung nakikita nyo, mga ceramics yan. Tapos ayan, may mga damit, mga traditional nila mga damit, mga shawls, tapos ceramics, bags, rep magnets. So nandito naman kami sa may mga dry side na area. Ito na nga yung mga fruits, ayan na. Ang dami niyan sa Dubai. Ito yung mga dried fruits. Nakita mo yung ano natin? It's our local. Okay, what is that? What is that? Arachis called. Please try. Yes. Para siyang may nuts na ano, na sugar. Not with sugar. This one, how much? Kanchi champer. Masarap siya. Sarap. Ano lasa niya? 50,000 Manina meron per sugar. kilo. Ha? 50,000 sums per kilo. Half kilo, 25,000. Ano to? Meron tayong ganito para siyang prunes. Di ba to prunes? Ano tawag doon yung ano yung ubas, dried na ubas. Piquant to almond. Try piquant. Yes. What is this? Is like that the one sweet? Salva. So this is you will eat also. Yeah? Only man. Rahmat. Only in engagement party.
They will also cut the bread like then distribute to the guests. It means in Uzbek, Bahtli Buling, happy life. So ngayon naman pupunta tayo kay, what is this again? Bibi Khanim Mosque. Bibi Khanim Mosque. Ito nga yung pangalawang asawa ni Imur. Ay, siya, ayan yung gusto mo, oh. Diba, remember sa ano? Yung binili mo. Ayan, magkano yung was na yan? Ito $5. Okay, natural. And this is the only monument which was 70% reconstructed. Yes. But you know, once Amir Timur built the construction, it was Friday, the first brick was put by him. And in 1398 he had to leave for India to conquer, so the whole construction was ruled by Bibi Khanim herself. And as legend goes on, it was actually Amir Timur Jome Mosque, which was built by the fund of Amir Timur. But Bibi Khanim, with her own fund, be ordered to build a mausoleum to honor her wife. Actually, that was Bibi Khanim. But people mischanged it, so began calling this Amir Timur Jome Mosque like Bibi Khanim Mosque. But actually that was. And I told you, only one wife, Bibi Khanim, was buried there. Not a lot of people visit there, but here you can see in the as I told you, 70% reconstructed because of the not proper architecture. So then when the legend goes on, when Amir Timur returned, he didn't like the construction. He ordered to destroy, but a lot of how to say, money had been already spent. So Tayo ngayon sa Islam Karimov Mausoleum. So ayan. Dito lang din siya sa may Samarkand, sa may bazaar. So yung bazaar ito, itong malaking to. Yan yung bazaar. Tapos ito, dyan din kami pumunta kanina. Tapos ayan, ang ganda-ganda niyo guys. Bali yung aming tour guide, pumunta lang siya sa parking. Tapos hintay na lang namin siya dito kasi para hindi na lang din siya mag-ano. So guys, ayan, naakyat kami dito sa observatory. Ay, ang ganda. Ang ganda dito, oh. Ang ganda. Kasi makikita mo yung buong lugar dito, oh. Sa may side na to. Maganda dito, oh. Pwede pa ba umakyat dito? Ano nakalagay dito? Ministry of Culture and Republic of Uzbekistan. Most siya on the 11th and 9th century. Hindi tayo pwede dito because most to, si siya lang ang pwede dito. Totoong mosque pala siya. Pero hindi naman tayo nano ng Lespo. Ang ganda dito yung ay, tinan mo, merong bundok sa likod na may yellow. Nakikita niyo ba yan? May bundok na yellow sa likod. Ngayon ko, ang ganda, oh. Ngayon ko lang nakita. So ito yung pinaka baba. So ito pala guys, libingan nung unang presidente ng Uzbekistan. Kasi nabasa ko lang, alam niyo kung paano ko nabasa kasi nakalagay siya dito. Yung unang presidente ng Uzbekistan, dito siya nakalibing sa side na to. So ito yung lugar. Ito pala guys ay ang Kasret Kizir Mosque na makikita rin dito sa may Samarkand at katabi lang niya yung libingan ni Islam Karimov na unang presidente ng Uzbekistan. So guys, tapos na ang aming tour. Nakabalik na kami dito sa may Samarkand train station. Nakabalik na kami. So kami ay mag-CR muna at ikaw mag-yosi ka na. Gusto mo muna. CR muna kami. Pwede dito yata, bubble ba dito? So dito na kami sa loob. Sana maganda yung aming position. Sana pag ganito yung trend sana kasi nandito yung sa unahan na doon yung VIP. So dito yung loob ng train.
Eto na, nakabalik na kami sa Tashkent. Ano oras? 8:10. Nakabalik na nga tayo sa Tashkent. 8:10 na. Ayan yung train namin. Ang daming tao. Grabe. Hi guys. So, update lang tayo. Nandito na tayo sa ating bagong room. Mas maganda to yung bagong room namin. Papakita ko sa inyo kung malaki siya itong room na to. So, ayan yung pinto. Tapos, ito yung CR. Tapos, ngayon, meron na kaming ref. Tapos, meron pang TV. May heater pa. Tapos, ang laki pa nung sofa. Tapos, meron pang tawag dyan, lamesa. Tapos, dito yung ating room. Ay, pusa. Ayan. Diyan yung ating room na may heater. So, sinarado ko kasi para yung uminit siya sa loob. So, yun lang guys for today. At bukas pupunta naman tayo sa Chingan. Yung Chingan Mountain ay isa siyang ski resort. Tapos may mga iba pang lugar na pupuntahan dun sa may area na yun. So, ito yung ating day 2 na dito sa may Uzbekistan. So, bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Bye! Kick.